Sa gastos po talagang mapapaaray ko ka lang dahil matindi po ang feeds. Ilan na ang lugi mo ngayon, sir? Nasa kalahati, sir, kalahating milyon. Ang akala kasi ng karamihan, pag sa pinasok nila ang Pugo Farming, lagi may kita. Lagi may kita sila. So in reality, you are seeing na may downside din ang Pugo. Oo. Ilan na ang Pugo na inaalagaan nyo dito sa inyong farm? Sa ngayon, sir, nag-start nga kami sa 2K ngayon, nasa 30K na yan. Mamaya papaliwanag ko po sa inyo yung kita na maganda at kitang palugi. So you are saying, Sir Arnold, na ang Pugo Farming at saka Pugo business po natin, may season na maganda ang kita, may season na, kumbaga, down. Palugi. Oo, Palugi. palugi po. Pagka pumalo po siya ng 100 plus per box, maganda po kitaan dyan. Pero pag nag 100 down, pababa, bagsak po yan, palugi. Ngayon, sinusubukan kami ng tadhana. Pag bumigay kami ngayon at kinals namin lahat yan, wala na kaming pag-asang makaangat. So you are saying, sir, na hindi pala lagi na kapag nag-alaga ka ng Pugo, laging kumikita. Oo, hindi laging kumikita. What's up, Kabilyo? Art Sinubago here, and welcome to another episode of Video Stories. What's up mga kavideo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay San Jose, sa bayan po ng San Luis, sa lalawigan po ng Pampanga, na kung saan ating pupuntahan ang isang Pugo Farm. Ating alamin ang paraan kung paano magsimula ng Pugo Farming, at the same time ang kanilang paraan, diskarte, at kung paano kumita sa pag-aalaga ng Pugo Farming at mga challenges na kanilang nai-encounter. At the same time, kikilalanin po natin ang may-ari dito. Let's go! Hello, sir. Good morning. Hi, sir. Hi, hello. Good morning. Hello, sir. po. Thank you, sir, for having me. Okay Ayan. po, okay po. Sir, bago lahat, sir, pakilala po muna tayo sa ating mga ka-video. Ako po si Arnold Bailon Santiago, naninirahan sa San Jose, San Luis, Pampanga. May edad na 43 years old. At ito po, ako po yung owners nitong aming pugo. Ayun. Ayan, kung matatandaan po ninyo, si Sir Arnold po ay na-feature na po natin dati nung nakalipas na mga panahon, kumbaga nitong taon na ito, sa pag-aalaga naman po ng rabbit. So ngayon, sir, pugo naman ang inaalagaan ninyo. Sir, paano po nyo nakamap na pag-alaga po ng pugo? Ano po yan, sir, Kumbaga, alam nyo naman dito sa Pilipinas, kapag kami nabalitaan ka na kumikita sa kapitbahay mo na maganda, syempre maghahanap ka ng pagkakataon para gayahin yon. Kumbaga, gumaya lang din ako. Okay. Sumubok muna ako sa konti. Tiningnan ko kung gaganda. Nung pagsubok ko, kumita naman ng maganda. Okay. Kaya yun, dinaretso ko na yung pag-aalaga ng pugo. Nung nagsimula kayo, sir, ilang piraso po ng pugo ang inalagaan po ninyo? Nung una namin, 2,000 heads. 2,000 heads na kaagad. Okay. So, magkano naman, sir, ang panimulang puhunan pag ganon? Sa panimula kasi, sir, nagsimula kami sa DOCS kung tawagin namin. Kasi dalawang klase yung pugo. Merong DOCS, merong RTL. Okay. Yung DOCS po tinatawag yung day-old chicks, yung bagong pisa. Okay. 9 pesos each po yun, isang piraso. Lahat naman po yung babae. Okay. Meron namang RTL tayo, naglalaro sa 25 days yun bago i-release. Medyo mabigat ang presyo nun. Okay. Naglalaro yun sa 30 to 35 each, Pesos. depende sa seller. Okay. Kayo, sir, ang inalagaan ninyo, RTL. Hindi po, ang inalagaan ko po DOCS para makamenos ako. Yung Okay. day-old chicks. Okay. So, ilang days yun, sir, ang kailangan mo bago mangitlog yung pugo? Yung mga day-old chicks na yon, aalagaan mo yun ng 30 to 35 bago magsimula. Okay. Kami noon, ini-expect namin baka mag-36 pa kasi baguhan kami. Pero nung una naming napaitlog yung alaga namin, 33 days nagbigay ng isang itlog. Okay. Yun. Tuwang-tuwa ka na nun? Siyempre, tuwan-tuwa po. Dahil first time ko nag-alaga ng pugo Oo. Tapos biglang lumitaw yung isang itlog. Ang liit talaga, as in, ang liit. Parang itlog ng maya. Ganun lang siya kalaki. Okay. Oo. So, kumbaga, pagkakuha mo ng day-old na mga pugo, maghihintay ka lang ng mga 30 plus days Oo. bago siya mangitlog. Bago siya mangitlog. Okay. So, pag ganun, sir, yung days na yon habang naghihintay ka, kumusta naman, sir, ang gastos nun? Sa gastos po talagang mapapaaray ko ka lang dahil matindi po ang feeds. Napakalaki silang kumain. Dahil mataas din ang presyo ngayon ng Oo, feeds. mataas ang presyo ng feeds. Tapos, yun nga, wala pa silang ibibigay na itlog na masyado dahil
ngayon pa lang magi-start, talagang paluwal ka ng paluwal doon. Sa day old mo, magkano yung starting capital mo doon sa 2,000 pesos na yan plus yung housing nun? Sa 2,000, sir, magkakapital ka doon, if correct me kung mali ako sa mga viewers natin. Para sa akin, sa 2,000 heads ng docs na yun, kung magsisimula ka sa docs Yes. sa Day Old Chicks, pati housing, lahat-lahat, uubos ka doon ng mga 60. 60,000. Oo. Kasi 'di ba kung 9 pesos ka mo doon sa Oo. 2,000, 18,000 na 'yon. Oo, 18,000. Yung housing nun magkano? Sa housing kasi, pag pinagawa mo yung housing yan, gawa lang sa light materials, papalo ng mga 10 to 15. Okay. Eh kung dalawa yun, di 30. Papalong ganun. 30 plus Oo. 18,000, halos Oo. 48,000 na Oo. siya. So Tapos- plus yung pakain pa. Oo. Pero yung sinasabi ko na yun, hanggang sa makabilang kayo. Yung sa mangingitlog na, iba yun. Iba pa 'yon. Iba pa yun. Okay. Ayan sir Iba pa yun. malinaw, no? Iba So pa yun. ang sinasabi ni Sir Arnold nasa Para around makapag-start ka pa lang. 60,000 more or Oo. less. Oo. Pera pa yung fees nun, sir, habang lumalaki. Okay. Oo, kasi Kayo sir- sir, doon sa experience ninyo, magkano yung nagastos nyo doon sa feeds habang nagsisimula kayo? Malaki, sir. Kasi dadaan pa sa booster yan. Yung tinatawag pang baby. Tapos pagkaraan ng booster, mga after 12 days, 10 to 12 days, nag-ship na kami ng starter. Okay. O pagkaraan naman ng starter, 28 days, naghahalo na kami ng laying. Okay. Ganon siya kaproseso, sir. Okay. Ngayon sa una po, mahinang kumain yan. Pagdating ng mga 20 days yan, palakas na yan, sir, hanggang sa mga itlog. Okay. Ganon po. So layer feeds na yun ang layer ginagamit feeds na po. ninyo. Ang kain naman nila, sir, ang mga nangingitlog, ang estimate na kain ng isang pugo is halos po 23 grams. 21 to, minsan yung iba matakaw, nagto 25, pero nag-start sila sa 21 to 25 grams Per day. per day po yun ng pugo. Isang pugo. Okay. Sir, nagsimula kayo sa 2,000 pieces ng mga pugo. Sa ngayon, sir, sa ilang months or years na kayong nag-aalaga po ng pugo, ilan na ang pugo na inaalagaan nyo dito sa inyong farm? Sa ngayon, sir, nag-start nga kami sa 2K, ngayon nasa 30K na yan. Oh, wow! Dalawang building na rin yan. Alam mo naman tayo, habang tumatanda dapat, kailangan natin malaki ang income. Dumagdag ang income. Kaya Yes, sir. nag-isip kami, yun nga, pugo yung naisipan namin na alternate na pagkakakitaan. Ngayon yun, nagpuhunan kami dyan sa pugo, nag-combine kami ni Mrs. yung galing sa rabbit, yung kinikita sa rabbit, yung sobra doon, dinagdag namin sa puhunan sa pugo. Okay. Si Mrs. ko naman, nag-OFW sa Taiwan. Okay. Kaya kami nakapag-start ng pugo. Yung kinikita niya, naipasok ko doon sa puhunan, unti-unti. Okay. Unti-unti, sir. Kaya nga sabi ko sa iyo, una namin binili, kulungan. Unang-una kulungan dapat ang bilhin mo. Okay. Tapos paggawa mo yung housing mo. Ngayon, paggawa na yon, saka ka palang kumuha ng sisiw. Okay. Kasi sir, bukod sa sisiw, may brooder pa kami. Palakihan ng sisiw yun. Maraming gastos sa pugo, napakaraming gastos. Okay. Kanya lang dapat dahan-dahanin. Hindi ka agad biglain kung Okay. mag-i-start ka. Kailan nyo sinimulan itong pagpupugo po ninyo? Siguro sir, mula ngayon, almost 3 years na kami Okay. sa pagpupugo. So 3 years. 2026 na yun, so 2023, Apo. sinimulan nyo magpugo. Konti Sir, pa doon lang sa yun. span na yon, sa 3 years na yon, kumusta naman po ang kitaan? Yun nga po, tulad ng paliwanag ko sa inyo, sa una talaga, titingnan namin kung maganda ang kita. Pagka pangit ang kita, hindi namin tutuloy. Okay. Ngayon, malago na pugoon namin, gumanda kitaan. Kasi na-rolling namin ng na-rolling eh. Mm. Meron lang talagang may pagkakataon na babagsak talaga ang kitaan kahit saan. Mamaya papaliwanag ko po sa inyo yung kita na maganda at kitang palugi. So, you are saying, Sir Arnold, na ang pugo farming at saka pugo business po natin, may season na maganda ang kita, may season na, kumbaga, down. Palugi. Oo, Palugi. palugi po. Pakipaliwanag nga po yun, sir. Opo, sa season po na yung sa season na maganda ang kita, pag umakyat po ang market ng itlog, pag Okay. tumataas. Okay. Example po, pagka pumalo po siya ng 100 plus per box, maganda po kitaan dyan. Okay. Pero pag nag 100 down, pababa, bagsak po yan, palugi. Okay. Yung isang box, sir, ilan ang laman nun? 100 pieces. 100 pieces. Opo. So, parang you're saying na parang piso or more than Yes. piso ang presyo ng kada itlog ng Para pugo. kumita ka.
para kumita. Oo. Pero kung pababa doon sa 100 pesos per box, Pabagsak. Sigurado paluwal ka ng paluwal. okay. Sir, just to estimate lang bigyan lang natin ng range Pag maganda ang kitaan sa pugo, usually sir, magkano ang inaabot natin sa income natin per month? Dito sa scale po ninyo ngayon nasa 30,000 pieces kayo. Nakakailang itlog po ba kayo? Sa isang Actually, araw? ito 30,000 ang sinampa namin. Kasi ang pugo kasi may mortality yan per day. Okay. Sa ngayon siguro nasa 28 na lang yan. 28,000 na lang. Opo. Okay. Ang napupulot po niyan 20,000 plus per day. Okay. Ganun po. Kung nasa 100 plus yung presyo ng itlog, kikita po ito ng per day ng 12,000, ganun, 10,000 to 12,000. Okay. Kung nasaan. Depende pa. Kung mag 150, 170, mas tataas pa. Kasi kung Halos magiging piso yun. Kasi kung piso ang itlog, no? Kung 28,000 to, maximum na ilang itlog yung napupulot nyo? 20,000. So kung mabibenta mo yun, almost 20,000 din. Oo, Kung sa piso maganda po yun. presyo. Oo, maganda Kung presyo. piso. Oo. Ano yan, sir? May kita ka na doon? May kita na Panalo doon sa ka na piso. doon? Panalo bagyang-bagya. Pag piso. Neto na yon. Neto lang yun. Kumbaga sir, paliwanag ko po, pagka nag 0.80 ang presyo ng itlog, kumbaga 80 pesos per box, tabla. Tabla lang kami. So, ibig sabihin, Oo. makakapagbenta ka, Oo. baliktaya lang. Baliktaya. Kung yung tabla na yun sir, kung yung pugo mo nag-average ng 80%, pero pagka nag-average ka ng 70% pababa, paluwal ka ng paluwal sa 80 na yun. So, you are saying, sir, na hindi pala lagi na kapag nag-alaga ka ng pugo, laging kumikita. Oo, hindi laging kumikita. Sabi nila kasi sir, tiyempuhan mo, pag nag-alaga ka, tiyempo-tiyempo yan, dapat laging pasukan bago magpasukan, mag-start ka ng mag-alaga. Okay. O kumbaga Mayo, mag-start ka ng magsampa para sa June, may aanihin ka sakto pasukan. Yes, Tama sir. naman po 'yun. Kaya lang ang nangyari po ngayon, lahat sila gumaya. Okay. Chinempuhan nila yung pasukan. Lahat silang nagsipagkarga ng pasukan. Okay. Kaya boom, bagsak ngayon, sir. So Lahat parang ng ano pugo pa rin. palwal. So we are talking here yung law of supply and demand. Oo. So dahil oo. madami ang supply, talagang bagsak ang Bagsak presyo. sila. Tapos nasabayan pa ng bagyo, kalamidad na ganyan, baha. Ayan po, halos ang palengke, baha. Talaga ang mga biyahero, sir, hindi Hirap. sila bumabiyahe. Hirap. Oo, tsaka hindi hirap sila makabenta. Example, sir, kumukuha sila sa isang bagsakan nila 1,000 bucks. Ngayon, pag bahang ganyan, kalamidad, tapos mababa ang presyo, kukuha lang yung 100. Kung saan nila dadalhin yung 900, di may Okay. stock sa bahay yun. Kaya Yes, hindi sir. mo nakukuha sa amin. Sir Arnold, translate lang natin ito para mas lalong maintindihan ng ating Oo. mga ka-video. Sa isang araw, no? Kunyari nag-harvest ka na. Parang pinaka-neto mo na income sa isang araw, yung pinakamalakas. Pinakamalakas, yung sasagad natin yung sagad Yes. ng presyo ng itlog. Yes. Sa dalawang building na to, halos 28,000 to, o sabihin natin 30,000. Sa pinakamalakas, kayang-kayang kumita ng 25K yun sa isang araw. Kalakasan niya. Kalakasan at kamahalan ng itlog, kamahalan. Magkano yung kamahalan na yan? Magkano ang presyo ng itlog? Nasa 170 to 175 yun. Okay, so ganun ang Kaya. presyo. Mm-mm. Ang itlog, ganun din ang kita mo pag ganitong number of pugo na Oo, inaalagaan ganito mo. karami. Nasa 25,000 Oo. pesos daily. Oo, Okay. ganun ang Ano yung pinakamababa mo? pinakamababa ko pagka shutdown talaga, sir. Paluwal. Tulad ngayon, sir, paluwal ako. Ngayon. Ngayon kasi August ngayon. August, Panahon, nag-July, August. So panahon ng bagyo, tapos, ulan. tapos sir, sabi ko nga po, nagsabay-sabay silang magpasok ngayon ng June. Lahat nagsisampahan, tigayahan sila. Ayun, ngayon sir, maniniwala ba sila kung sasabihin ko na ang paluwal ko ngayon nasa 6 to 7K sa Daily, araw. daily. O paluwal ko yun sa PIDS. Okay, guys. PIDS lang yun sir, pera pa sa tao. Ang akala kasi ng karamihan, pag sa pinasok nila ang Pugo Farming, lagi may kita. Lagi may kita sila. So in reality, you are seeing na may downside din ng Pugo. Oo. Kung i-weigh mo yon, anong mas malaki, mas mabigat? Yung good side or downside ng pagpupugo? Sir, parang lamang pa rin yung good. Okay. Pero pagka tulad sa negosyo, sir, ngayon sinusubukan kami ng tadhana. Pag bumigay kami ngayon at kinals namin lahat yan, wala na kaming pag-asang makaangat. Kumbaga, sir, talagang na yan. Yung pag kinals mo, wala ka ng pag-asa. Yung mga utang mo, di mo na mababayaran sa PIDS. Kasi ngayon, sir, talaga totoo niyan. Dahil paluwal kami,
buti may nagsusupply sa aming feeds, pinapautang kami. Halos Okay. malaki na rin ang naging utang namin. Mm-mm. Pero nung nung kalakasan naman ng itlog, yan ang napundar namin lahat. Yun. Ganon. Okay. Guys, no, Ganon. ako'y naiintriga Oo. dito sa puguhan ni Sir Arnold kasi nabanggit niya dito na may good side, may downside ang pag-aalaga ng pugo. Gusto kong masilip itong puguhan niya, no, para makita natin yung klase ng itlog na meron siya dito, at saka yung management niya dito, yung pagpapakain, yung pagpapainom, at iba pa, yung mga challenges na na-encounter nila. So samahan nyo kami ikutin ang puguhan ni Sir Arnold. Let's go! Yung itlog di na mabili, tambak na tambak ang itlog ngayon sa market, sa palengke. Kami Yes. ngayon ino-online na lang namin, sir. Ang laki ng kinita ko nung mga nagdaang taon sa pugo. Ngayon malaki na utang ko dahil din sa pugo. Ilan na ang lugi mo ngayon, sir? Nasa kalahati, sir, kalahating milyon.